Ang mga extremophiles ay mga maliliit na living things na kayang mabuhay sa mga napakahirap na lugar. Ilang mga naninirahan sa napakainit, napakalamig, napakaalat o acidic na mga environments. Iba sila sa karamihan ng living things dito sa ating mundo. Marami silang matuturo sa atin tungkol sa kung papaanong nagsimula ang buhay, kung papaanong makaka-adapt ang buhay, at kung papaanong makakahanap ng buhay sa ibang mundo. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkagawa. At kung gusto mo ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang buhay na kilala natin ay nagsimula na matagal na panahon na ang nakakalipas. Pero alam mo ba na ang ilang mga siyentipiko ay naniniwala na ang mga unang nilalang sa mundo ay mga extremophile? Tama, ang mga maliliit na nilalang na ito ay maaaring naging mga unang tagapagtaguyod ng buhay sa ating planeta. Ang mga fossil at bato mula sa bilyong-bilyong taon na ang nakakaraan ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa mga sinaunang extremophile. Ang ilang mga bato ay may mga hugis at pattern na mukhang maliliit na cells. Ito ay maaaring ang mga labi ng sinaunang extremophile. Amazing, di ba? Ang first life forms ng ating mundo ay pwedeng naging little creatures na mahilig sa mga matitinding mga kondisyon. Pero dito mas nagiging exciting pa. Kung ang extremophiles ang first life forms ng ating mundo, pwede rin ba silang mag-exist sa ibang planeta o buwan sa ating solar system? Ang ibang lugar sa ating solar system ay mayroong extreme conditions katulad ng early Earth. For example, ang icy moons ng Jupiter at Saturn ay may dagat sa ilalim ng kanilang frozen surfaces. Ang karagatan na ito ay pwedeng maging tahanan ng mga extremophile, katulad ng deep sea vents dito sa ating mundo. Ang tiny creatures na ito ay nag-evolve over billions of years para makasurvive sa mga pinakamahirap na kondisyon na kaya nating maisip. Kaya nilang tiisin ang mga temperatura na papatay agad sa karamihan sa iba pang mga life forms. Maaari silang mabuhay nang walang sikat ng araw sa pitch black darkness sa ilalim ng karagatan. Kaya pa nga nilang makasurvive sa super acidic o alkaline na environments. Pero papaano nga ba nila ginagawa yun? Papaano silang nag-adapt sa extreme conditions? Ang mga scientists ay patuloy na sinusubukang alamin pa yan. Pero isang bagay yung malinaw, ang mga extremophile ay mga masters of survival. Ang ability nila to adapt sa extreme conditions ay nagbibigay sa atin ng clues kung paanong pwedeng mag-exist ang buhay sa ibang lugar dito sa ating universe. Kung ang buhay ay pwedeng makasurvive sa ganitong harsh conditions ng ating mundo, why not on the other planets o moons? Kaya interesado ang NASA at iba pang space agencies na pag-aralan ang mga extremophile. Umaasa sila na sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kamanghamanghang mga nilalang na ito, mas matututo tayo tungkol sa potensyal ng buhay sa labas ng ating Earth. Ang buhay sa Earth ay incredibly diverse, mula sa pinakamataas sa mga puno hanggang sa mga pinakamaliit na mga microbes. May malawak na range ng life forms out there. Pero alam mo ba ng ilan sa mga pinakakawili-wili na mga creatures ay ang mga hindi nakikita ng mga mata mo? Obviously, ang tinutukoy ko dito ay ang mga extremophiles. Ang mga extremophiles ay isang diverse group ng organisms na nabubuhay sa extreme conditions. Ang ilan sa kanila ay gusto nga ng init, pero hindi lang basta mainit kundi sobrang init. Tinatawag silang thermophiles at kayang mabuhay sa temperatura na lampas 100 degrees Celsius. Mas mainit pa yan sa boiling water. Meron din mga halophiles na mahilig naman sa asin, kayang mabuhay sa environments na may mataas na salt concentrations katulad ng Dead Sea o Great Salt Lake. Karamihan ng mga organisms ay magiging dry at mamamatay sa ganitong salty conditions, pero hindi ang mga halophiles. At huwag nating kalimutan ang mga acidophiles at alkaliphiles. Ang mga extremophiles na ito ay kayang mabuhay sa highly acidic o alkaline environments. Isipin mo na kayang mabuhay sa isang pool ng battery acid o isang tangke ng bleach. Parang unrealistic, di ba? Pero para sa mga extremophiles, well, normal lamang ito. Pero paano nga ba nila ginagawa ito? Paano sila nakapag-adapt sa mga extreme conditions na ito? Well, ang mga extremophiles ay may ilang cool tricks na tinatago. Halimbawa,
may ilan na may mga special proteins na tumutulong sa kanila na makatagal sa mataas na temperatura o pressure. May iba namang mayroong unique metabolic pathways na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay kahit walang oxygen o walang sunlight. Ang pag-aaral sa mga adaptations na ito ay makakapagbigay sa atin ng insights tungkol sa kung papaanong maaaring mabuhay sa ibang bahagi ng universe. Kung ang buhay ay kayang magtagal sa ganitong extreme conditions dito sa mundo, posible rin na mayroong buhay sa ibang planeta o buwan na may katulad na environments. Ang paghahanap ng mga extremophiles ay parang treasure hunt. Nakatago sila sa ilan sa mga pinakamalayo at pinakamahirap na mga lugar dito sa ating mundo. Pero sa tamang tools at konting swerte, makakadiskubre ang mga scientists ng mga hidden gems ng buhay. Isang paraan para makahanap ng extremophiles ay pumunta kung saan sila nakatira. Madalas na naglalakbay ang mga scientists sa mga extreme environments tulad ng deep sea vents o Antarctic ice para kumuha ng mga samples. Ang mga samples na ito ay dinadala naman sa lab para i-analyze. Sa lab, gumagamit ang mga scientists ng iba't ibang techniques para ma-detect ang mga extremophiles. Isang common method ay tumitingin sa kanilang DNA. Sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA ng mga extremophiles sa ibang organisms, matututo ang mga scientists ng higit pa tungkol sa kanilang unique adaptations at evolutionary history. Pero ang paghahanap ng mga extremophiles dito sa ating mundo ay simula pa lamang. Ang tunay na challenge ay ang paghahanap sa kanila sa space. Para gawin ito, gumagamit ang mga scientists ng telescope at space probes para maghanap ng signs of life sa ibang planeta at buwan. Halimbawa na lamang ang Mars rover ng NASA na naghahanap ng signs of past o present life sa red planet. Tinitingnan nila ang mga bagay tulad ng tubig, organic molecules at iba pang conditions na maaring suportahan ang buhay. Pero hindi madali ang pag-detect ng life sa space. Maraming challenges at uncertainties. Una, hindi natin alam kung anong itsura ng alien life. Maaring iba ito sa life dito sa ating mundo. At kahit na makahanap tayo ng signs of life, mahirap patunayan na hindi lang sila resulta ng non-biological process. Sa kabila ng mga challenges na ito, optimistic ang mga scientists tungkol sa paghahanap sa extraterrestrial life. Sa bagong technologies at misyon ng mga darating, baka mayroon tayong mas maraming clues tungkol sa existence ng buhay sa labas ng ating mundo. Ang pag-aaral ng extremophiles ay nagbukas ng isang bagong mundo ng possibilities. Ipinapakita sa atin ng mga tiny creatures na ito na ang buhay ay maaaring umiral sa mga lugar na hindi natin inaakala. Pero ano bang future para sa extremophile research at sa research for alien life? Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.